Isang magandang hapon muli sa lahat kong mga laging nanonood at laging nakikinig sa aking YouTube, Mr. Kentry, sa ating pong YouTube channel. At muli narito si Brother Arnel Cantoria upang muli ay magbahagi ng visual arts presentation. Ito yung tinatawag nating BIP. Very important presentation. Kaya kaibigan, minsan pa muli, ako ay hindi magikero at ang aking pinapalabas hindi magic, bagamat ito ay ginagawa ng mga secular world magician na mga entertainer. At ako naman ay may pagkakaiba dahil ito ay entertainment with enlightenment. So kaibigan, kapatid, at mga gilo kong laging nanonood, laging nakikinig sa oras na ito, mapalad ka sapagkat ikay nakakapanood at nakakarinig pa ng salita ng Diyos. At the same time, ay nalalaman mo unti-unti ang palabas ni Brother Arnel. At ang nais kong munang isabihin sa inyo, ay meron muna akong isang ipapalabas dito. Meron akong larawan dito. Isang babae na kung saan ay may corona at maganda ang mukha. Siya ay yan, no? Ito ang ating ilustrasyon. Siya ay bata pa, nakangiti at batang-bata, masaya siya. Ganyan ang nakakilala sa Diyos. Kapag ikaw ay nakakilala sa Diyos, maski may problema, may suliranin o may pagpapala, pag ikaw ay laging nasa Diyos, andoon ang ngiti sa labi, andoon ang masaya sa puso, dahil ang kagalakan, ito'y nagmumula sa Diyos. Subalit kaibigan, kapag ang babaeng ito o ang taong ito ay nakalimot sa Diyos, at puro na lang problema, at dumating man ang pagsubok, problema, suliranin, o mga grasya, o pagpapala, na pinansyal o material na bagay na hindi nakakonect sa Diyos, hindi nagtiwala sa Diyos, at nakalimutan ng Diyos, ito ang nangyayari sa isang tao na kung saan ay nakalimot sa Diyos. Bata pa, tad-tad na ng problema. Babaligtad lang po natin. Tignan niyo po. Ganyan ang babae na puno ng problema, siya po ay tumanda. Bata pa lang siya, tumanda na siya. Dahil siya ay problematic, no? Siya ay taong puno ng problema, puno ng pait, bitterness, hatred, angry, at hindi magandang laging iniisip, laging nagdududa, nag-aalinlangan at walang tiwala sa tao, higit sa lahat ay nawalan ng tiwala sa Diyos. Kaya pag ganyan ang inyong gali, ganito ang magiging mukha mo. Kung ba ang babaeng ito ay na problema sa asawa, o na problema sa anak, o na problema sa kanyang sarili, o kahit saan siya pumunta, sabi niya problema dito, problema doon, kahit saan ka pumunta, may problema. Kaibigan, kapatid, itong babaeng ito, o maaaring ikaw ay tagtad ng problema, baka ikaw ang problema. Sa English nga, you cannot face the problem if the problem is your face, di ba? So, ang problema ay hinaharap at hingin sa Diyos ang solusyon at muli kang tutulungan ng Diyos. Tignan nyo, di ba? Simple lang po. Ayan, o, bumata na naman. Ganyan ang isang taong nasa Diyos. So, ang sikreto ay binabaligtad lang, no? Binabaligtad lang yan. Okay, siyempre, hindi lang yan pang babae, ay meron ding lalaki. Ayan. Ito yung sa lalaki. Ayan. Ito pong ating lalabas na libro dito sa Korea na kung saan ipapagawa po natin ng amazing BIP, Amazing Coloring Book Disappeared. Ito po ang magiging front. Ngayon, ano po ibig sabihin nito? Palabas din. Katulad sa babae. Ang lalaking ito, bata pa, may pagkakulot niya. Ayan, o. Ayan, o. No? At masaya siya. No? Ganyan sa Diyos, masaya. Ganyan ang mga anak ng Diyos. Ganyan ang mga lingkod ng Diyos, maski naghihirap sa ibang bansa. Pero dahil iniisip na lang ay sa pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos at pagmamahal sa Diyos, naalala niya ang kabutihan ng Diyos at siya ay masaya pag nasusuportahan niya ang kanyang pamilya. Ganyan ang isang tao na kung saan ay laging nakangiti sa kanyang labi. Sa kanyang mukha na aninag ang kasayahan, kagalakan. Kaya mapalad ang isang lalaki na kung saan ay sumusuporta sa gawain at sa manggagawa. Lalo na tapat sa Diyos, tapat sa pamilya, tapat sa ministry, tapat sa kanyang sarili, tapat sa paggawa ng mabuti. Ganyan ang isang lalaki na kung saan ay ang kanyang abilidad, ang kanyang pera, ang kanyang kakayahan ay hindi nilulustay sa walang kabuluhan na kung saan ikay nasa ibang bansa, ikaw man ay sa Amerika o South Korea o anong bansang meron ka. Dapat
ikaw ay hindi mag-alinlangan, dapat ikaw ay hindi magbago ng pagmamahal sa Diyos at sa iyong asawa at sa iyong pamilya, higit sa lahat sa ministeryo ng Diyos. Dahil yan, kung ano ginawa sa tao, paglilingkod sa Diyos. Ngayon, kapag ang lalaking ito, ikaw o tayo, ay unti-unting lumalayo sa Diyos, unti-unting umiikot ang mundo mo, at ikay nakakalimot sa Diyos, gumagawa ka ng kasalanan, at ikay hindi humihingi ng tawad, nagiging problema ka at ginagamit mo sa maling paraan ang iyong pera, ang iyong trabaho, kakayahan, ang iyong buhay, bata ka pa lang, nagiging matanda ka na. Ayan. No? Nakalbo na. Nawala ng buod sa problema. Kasi matagal na sa ibang bansa, walang naipon ng pera. Matagal na sa ibang bansa, kung ano-anong nilulustay ang pera sa walang kabuluhan. Kaya nakauwi o nahuli, walang dalang pera, at napabaya pa ang pamilya. Pero hanggat may pagkakataon ka pa, at meron pang pagkakataon, hanggat may buhay, hanggat may hininga, magbalik lang ka lang sa Diyos, magsisi ka ng kasalanan, at patuloy kang lumapit sa Diyos, muli niyang aayusin ng Diyos, ibabalik ang dati mong magandang patotoo, magandang buhay, magandang mukha. Kaya kaibigan, yan po ang palabas ni Brother Arnel A. Cantoria sa ating pong VIP, very important presentation. Kaibigan, pumapangit ang ating patotoo kapag tayo ay nakakalimot sa Diyos, tumatalikod sa Diyos, lumalayo sa Diyos, at higit sa lahat, hindi natin naalala ang kabutihan ng Diyos, at ikaw ay gumagawa ng kasalanan, at ang iyong pera, o kayamanan, talento at abilidad ay ginagamit mo na sa mundo, hindi na sa gawain at hindi na sa kalooban ng Diyos. Ganun ang mangyayari sa iyo. Kaya I challenge you, beloved and friends, at ikaw nakikinig, huwag natin sayangin ang buhay, kayamanan, kakayahan, abilidad. Yan ang galing sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, mapalad ang lumalapit sa Diyos. At ang bawat tumatawag sa Kanya, ito'y Kanyang dinidinig. At binibigay niya ang mga bagay na hindi pa natin inaasahan na kung saan ay ipinagkakalob ng Diyos. Ang kailangan, huwag natin kalimutan ang Kanyang katangian, ang Kanyang kabutihan. The more na maraming problema suliranin, pagsubok lalahanin, the more tayong lumapit sa Diyos, God will make a way. At pagpapala ang darating. At kung marami kang grasya, lalo kang lumapit sa Diyos upang ikay maging daluyan ng pagpapala sa iba. So maraming salamat. Magandang hapon muli, pagpalain tayo ng Panginoon upang maging pagpapala ang bawat isa. At siya nga pala, ay ito ang ating libro nga pala, bago natin i-advertise na po natin, ito yung sa Pilipinas na maipiprint natin, ang Amazing Book, Color Disappeared. Dito naman po maipiprint to sa ating pong South Korea, ito naman po yon na dito po maipiprint yan ang ating book din, Color Disappeared. Kung naalala nyo nga po, ito nga po yung color disappear. Ito yung itim. Yan, ito yung itim. Yan. Tapos magiging pula. Yan. Tapos magiging puti. Ang puti, pula, nagsama. Pero i-shake mo lang. Maya-maya, wala na po ang pula. Wala na po ang itim. Lahat na po ay puti. So, ibig sabihin, lahat ay nagiging maayos. So, kaibigan, naway nakapagbigay mo ng aral at nawa ikaw nakikinig at nanonood, inahamon kita na magpagamit na hanggat may kakayahan at malusog at malakas. At ito naman ang aking libro, ang Manual Gospel Truth Illustrated, Gospel Sake by All Means, Discipleship Training Evangelism. Ito po ay, sabi nga dito, the method, ito yan the method of strategies might be different but the gospel never change. So ito po isang manual, andito na po yung mga teaching, outline, guideline, orientation, at paano mag-demonstrate. Kaya if you are interested, by faith and by God's grace, ito po ay ating mapiprint at magamit po sa gawain ng Diyos to expand God's kingdom. Para abutin ang mga naliligaw na kaluluwa, dahil si Brother Arnel Cantoria ay pang-international po tayo, wala po tayong pinipili, basta nakakaintindi ng English o Tagalog, aabutin po natin siya. Kaya nga tinatawag natin Can Try. Creative Arts Network and making reaching you. So, beloved and friends, maraming salamat at susunod muli. God bless you. Bye-bye.